Hello kaibigan, nawawalan ka ba ng pera sa GCash account mo? Meron ka ba mga transactions na hindi naman pinahintulutan pero kung sana lang nangyari sa account mo? Well, today, tuturo ko sa inyo kung ano ba yung solution dito sa ating topic. Pero ano nga ba yung mga maaaring dahilan kung bakit nangyayari ito sa atin? Maaaring meron nakakaalam ng ating GCash details or meron tayong napuntahan na scam na link or pwede rin naman na i-link natin yung ating GCash account sa mga platforms online katulad ng Shopee or Lazada. Pwede nyo din i-check yan. Anyway, yung nawalang pera ba ay maibabalik pa sa atin? Depende po yan kasi magsasabit tayo ng ticket tapos once na makapagsabit tayo, iimbestigahan yan ng GCash. And depende dun sa magiging resulta na pag-investigate nila kung meron ba talaga tayong karapatan na maibalik sa atin yung ating pera. Anyway, kailangan pa rin natin mai-report yung transaction na nangyari, okay? Maibalik man o hindi. Pero most of the time naman na ibabalik yan lalo na kapag hindi naman natin kasalanan, okay? So, kailangan talaga nilang investigahan yan. And syempre, para protection na din ng ating account. Paano nga ba tayo makakapag-submit ng ticket? Ang una natin gagawin, pwede rin naman sa GCash pero dito na lang tayo sa mismong Chrome. And dito nga sa Chrome, itatype natin yung submit ticket. Then, tap natin to. And itap natin itong GCash Help Center. And dito, itap natin yung 3 and itap natin contact us. And itap natin dito sa may lower part yung chat with GG. And regarding kasi sa fraudulent transactions, napaka-importante na ma-report agad natin yan, okay? Hindi dapat natin tingnan lang, kailangan ma-report agad kay GCash yan for protection nga ng ating account. Anyway, type na natin dito yung submit ticket. Tapos, tap natin i-submit a ticket and mababasa natin dito, will be in touch with you within the next 24 hours. So, ganun lang tayo kabilis mabibigyan ng respond ni GCash pero nakadepend din yan kung meron silang mga nare-receive na maraming tickets. So, tap na natin i-submit a ticket. And ito yung mga kailangan natin i-provide kay GCash and madadagdagan to depende dito sa concerned category na mapipili natin. And dito nga pala sa concerned category, piliin natin yung pinaka-best description ng ating problem. So, dito, mag-add lang tayo dito ng ating email address, yung naka-add dun sa ating GCash account, yung ating registered full name. Tapos, kung nasa country ba tayo, mobile number natin, input natin dito yung, lahat ng i-input natin dito, ito ay mga nakalink dun sa ating GCash account, okay? So, dito mag-add tayo later ng additional information dun sa ating concern. Tapos, mag-add din tayo ng photo or attachment na makakapagpatunay na meron nga nangyari dun sa ating account kung saan meron fraudulent transaction. Mag-a-add lang tayo ng picture, okay? Makikita nyo naman yan sa history or kung meron kayo na-receive na notification sa inyong messages. Anyway, so dito sa concern category, itap na natin yung arrow and hanapin lang natin dito yung scroll lang natin. Under siya nitong My GCash account, tap natin yan. And here, hanapin lang natin itong I have an unauthorized transactions in my account. Since meron ng transaction na nangyari dun sa ating account pero hindi naman tayo yung gumawa, ito yung kailangan natin piliin dito, okay? Yung iba kasi ang dami talaga nawawala ng pera sa GCash. Meron pang 14,000, pang ano daw ng anak nila, pambili ng gamot. And alam mo yun, medyo masakit lang makita na pinaghirapan natin tapos meron lang ng i-scam sa atin. Anyway, dito kailangan mailagay mo kung magkano ba yung amount or kung magkano ba yung nawawala sa GCash account mo. Makikita nyo naman yan kung meron kayo na-receive na notification kung magkano ba yung nabawas dun sa inyong account. Okay? So, for example, nawawalan kayo ng 4,000. Input nyo lang dito yung exact amount. Tapos, kailan ba nangyari yung transaction? Kung meron nga kayo na-receive na notification, makikita nyo din doon, naka-indicate kung anong date ba yung transaction. Kailangan maipakita nyo talaga dahil magtutugma dapat dito yung date of transaction na ilalagay nyo saka dun sa photo na isasend natin later kay GCash. So, halimbawa, February 11, ayan. Tapos, lagyan nyo na din yung year. For example, February 11, 2025. Tapos dito, when was your last transaction made? Kailan daw ba yung huling transaction? Or kailan ka daw ba gumawa ng huling transaction dun sa iyong account? Pero optional lang to. Kung naaalala mo, input mo dito. Pero kung hindi mo na naaalala, huwag ka na mag-input, okay?
Magkano daw ba yung huling transaction na ginawa mo dun sa GCash account mo? Optional lang din yan. Kung ayaw nyo nang lagyan, okay lang din na wag na kayong maglagay. Tapos dito sa may your account type, meron ditong arrow, tingnan nyo na lang. And kung ikaw ay Filipino citizen, 18 years old with Philippine SIM, yan i-select mo. Eto, so kailangan masagot din natin to. Ano daw ba yung pinaka-best na makakapag-describe bago nangyari yung unknown transactions na yon? Ano ba yung pinaka-best na makakapag-describe bago nangyari yon? So, meron naman ditong pagpipilian. So, meron ka bang na-receive na email link tapos napindot mo? Or meron ka bang na-receive na SMS link tapos nag-a-ask sila ng GCash details mo? Or meron ka na-receive na tawag tapos tinatanong yung GCash details mo? And madami pang iba dito eh. Kung halimbawa nawalan ka naman ng SIM card or ng cellphone, fake account. So dito sa fake account, meron tong mga under, okay? So tap natin to. Halimbawa, merong Facebook na nagtanong sa'yo ng account details mo. Alam mo, kaya tinatanong sa atin to ni GCash kasi kasama to para maimbestigahan talaga nila kung ano ba yung nangyari. Kapag kasi halimbawa, meron tayo napindot na link tapos naibigay natin yung GCash details natin, malaki yung chance na kaya naganap yung transaction na yon is dahil na din sa atin, okay? Naibigay natin or na-share natin yung ating GCash details na kailangan dapat ay iniingatan natin. Dapat hindi tayo nag-share ng GCash details natin at dapat hindi tayo basta-basta nagbipindot lang ng link, okay? Pero kung wala ka naman na experience na anything unusual bago nangyari yung problem na yon or bago mo na encounter na nawalan ka ng pera sa GCash, ito yung piliin mo. Halimbawa, wala ka naman na-receive na link or wala naman tumawag sa'yo, ito yung piliin mo. I did not experience anything unusual before. Pero take note ha, kailangan magpaka-honest ka din dito. Dapat yung mga pinipili mo dito ay totoo kasi may imbestigahan din naman talaga ni GCash yan. So for example, ikaw ay naka-receive talaga ng SMS link. Tapos ang pinili mo dito, I did not experience anything unusual before, magkakaroon ka ng problem at hindi may babalik yung pera mo. So, be honest po. So, ito isi-select ko. And here dito sa may field na to, ano daw ba yung brand and model ng device mo? Makikita mo yan sa settings mismo ng device mo. And kung minsan nakikita rin yan sa likod ng cellphone. So meron naman ng example dito katulad ng Apple iPhone 13. Ganon. So ilalagay mo lang dito. And ito yung pinaka-importanting tanong, did you or you are sharing your GCash login details with a family member, friend, or colleague. So, for example, meron nakakaalam ng GCash details mo katulad ng pamilya mo or ng asawa mo, kaibigan mo. Kapag meron nakakaalam niyan, ang piliin mo lang dito sa pagpipilian ay yes. Pero kapag wala naman, ikaw lang talaga yung nakakaalam ng details mo, ang piliin mo no. And ito pa isang tanong, did you log in your GCash account on a family member, friend, or colleague's device? So, ikaw ba ay nakapag-login ng GCash account mo gamit yung cellphone ng ibang tao katulad ng family mo or ng friend mo? Maaari din kasi na kapag halimbawa nag-login tayo, naiiwan yung details natin dun sa ating pinag-loginan na cellphone. So, importante na isipin nyo mabuti kung humiram ba kayo ng cellphone tapos naki-login ba kayo ng inyong GCash account. So, meron din ditong yes or no. Kung no, itap nyo dito yung no. And dito, anong store daw ba or merchants nakalink yung GCash account nyo? Pero optional lang din naman to. Pwede nyo sagutin, pwede rin naman na hindi. Okay? Type of transaction. Ano daw bang transaction yung nangyari dun sa transaction na hindi naman kayo yung gumawa? So, meron din ditong pagpipilian na arrow. Tap lang din natin. Makikita nyo naman yan sa history eh. Usually, meron talagang history and makikita natin kung ano ba yung nangyari dun sa transaction na hindi naman tayo yung gumawa. Maaring bills payment ba, buy load, and madami pang pagpipilian dito. Dito sa type of transaction, so ano ba yung nakalagay dyan sa history mo? Scan to pay ba yung ginawa? So dito, halimbawa kung send, marami din naman ditong pagpipilian. Pero for example, itong scan to pay, tap natin yung arrow. And dito, GCash wallet ba yung ginamit? Or GCredit, GGives? So for example, itong GCash wallet. Ano ba yung GCash number or account number nung recipient, nung nakatanggap? 4 last digits ang ilagay mo dito, okay? Tapos, meron ka bang name of the biller or merchant? I-check mo na lang yung transaction history mo para makita mo, okay?
At dito, check natin lahat to. Yung I have attached a clear copy of a valid ID on the attachment section below. So, kailangan natin mag-send sa kanila ng ating valid ID. So, i-check na natin yung box. Hold natin yung ID natin. So, mag-selfie lang tayo kasama natin yung ID natin. Pero, kailangan malinaw yung details. Dapat nakikita, okay? Dapat di malabo yung ID na hawak mo. So, check natin yung box. Tapos, dito kailangan din natin mag-send sa kanila ng screenshot kung saan makikita yung ating settings ng ating device na makikita yung ating GCash number na nakaregister dun sa ating account nga, okay? Tap na natin yung box. Then, mag-attach tayo ng screenshot ng SMS or email about the linked device. Tap natin yan. So, ayan yung mga kakailanganin natin na screenshot or picture na isi-send dito sa pagsasabit natin ng ticket. Then, mag-a-add tayo dito ng other information. For example, hindi lang once nangyari to sa inyong account. So, paki-indicate nyo na lang na twice na nangyari to, bigla na lang kayo nawawala ng pera sa inyong account, okay? Or kung meron pa kayong gustong i-add ng ibang other information, i-add nyo lang dito sa may box. Bago natin i-submit, i-check nyo muna yung mga naging sagot nyo dito and kailangan accurate yung mga details na binigay nyo para naman maimbestigahan talaga ni GCash yung nangyari at magkaroon ng chance na maibalik yung amount na nawawala sa inyo. And once na masabit na nga natin to, maghihintay na lang tayo ng reply kay GCash dun sa ating registered email. And once na makareceive na tayo ng email, malalaman na natin kung ano ba yung nangyari dun sa ating account and kung meron ba tayong dapat gawin or mag-a-add pa ba tayo ng additional information. And hopefully, maibalik yung pera na nawala sa inyo. Pero kung hindi na maibabalik, lesson learned na mag-ingat talaga tayo mabuti kapag meron tayong mga pera online, okay? And ingatan natin mag-share ng kahit anong information natin sa ating mga account. Okay, hanggang dito na lang ang ating tutorial, kaibigan, and see you around.